Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn mula September 22 to 28, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung ano mapipick up kong energy. Kung hindi man para sa inyo to, tong deck na to, di adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, dito na. Ito ang last deck. Ito ang masasabi dito. Isa lang. Well, ang dating kasi dito, may iba kasi sa inyo, mukhang may crush sila. Okay? Parang may natitipuhan na yung iba sa inyo. Kaya lang po, some reason parang feeling betrayed sila dito. Kaya lang na-partneran nito. So, ibig sabihin, mali yung akala nila. Ganon. Feeling siguro nila may nagkakagusto na sa kanilang iba o may nagugustuhan na silang iba mismo, yung nililigawan o crush o love interest. Basta ganon, may crush yung iba sa inyo. Na parang feeling niya may iba ng gusto yung crush niya pero wala. Either nagkamali sila ng hinala o hindi nag-bloom yung connection nila nung gusto ng crush niya. Gusto ng crush ng iba sa inyo. Pwedeng ganun. Na para bang may opportunity na paparating. So, ibig sabihin, may chance yung connection dito ng iba sa inyo na may crush nga. Okay? Anyways, para malaman nyo kung para sa inyo ba ito o hindi, ito yung crush. Zodiac sign ng crush o love interest. Ano to? Capricorn, nasabi ko. May Virgo, Taurus dito. Lahat na lang ng earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Ewan ko, for some reason, nasabi ko yung Capricorn. So again, lahat na ng earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Anyways, punta tayo dito. Aha. Well, dalawa yung possible scenario. Una, nangyayari na. Pangalawa, hindi pa. So, kung nangyayari na to, na kinakalbaryo na yung buhay ng iba sa inyo for some reason, don't worry, kasi mag-end na yun at magsasaya na. Ngayon, kung di pa nangyayari, doon siya bad o negative. Kasi, syempre, sino may gusto na kalbaryo yun ang buhay nila? Pero, think ko, dahil sa may experience nilang yon, magbe-bring to ng somewhat joy. So, paano nangyari yun? Para siyang blessing in disguise. Iiyak ka muna bago sasaya. Ganun. Well, anyways, punta tayo dito. Oh. Ito magandang combination in a way na di ba ito negative? Kinontra nito. So, ibig sabihin, kung may darating man, okay, para to dun sa hindi pa dumarating. Kung may darating man, may darating na kalbaryo, yun nga, hindi siya ganun kalala. Sabagay, may joy kasi dito. Kasi ano to kinontra nitong coffin. Yung severity
ng toxicity. So, sabihin natin ganito, paano yon? Hindi masyadong malala. May nawalang pera. Siyempre, madi-disappoint ka. So, yung nawalang pera, mapapalitan ng doble. Okay? O mapapalitan ng bago. O kung pera ang nawala, bagay ang kapalit. Ganun. So, ibig sabihin, may something na mawawala o magpapadisappoint mo na bago, sasaya. Kaya nga sabi ko, blessing in disguise. At maganda tong pig. Kasi ano siya, overall good omen. O great fortune. O phenomenal luck. Sabi nga, high honors and all ambition attained. O, di ba? Overall abundance na to. And luck. Nasaan yan? Sa week na to. Well, sa case na to, may something na parang magkukos para sa iba sa inyo na maging popular. So, siguro may magagawa kayong successful, victorious na mapapatingin ng ibang tao sa inyo na nagawa ninyo. Therefore, may magkakagusto sa inyo. Dahil sa talent nyo, skill, knowledge, hahanga sila in short. So, isa sa good news ay may magkakagusto sa iba sa inyo. Kung may magagawa nga silang maganda this week na ikahahanga ng ibang tao. Okay? Parang magiging fun. May magiging fun yung iba sa inyo. O new follower, new subscriber, ganyan. Ito, tatalab lang kung may tao. Kung wala, edi wala siyang silbi. Ito rin, walang silbi dahil yes o no lang to. Natanong, walang taong lumabas, kaya wala siyang silbi. Ito may silbi kung may clouds. Kaya lang, di naman sila magkatabi. Di sila magkatabi. Pero dun sa ano niya, pinaka-arrangement, hindi naman arrangement, yung tunay na arrangement ang ginagamit ko. So, yung tunay na arrangement, nako, tagal talaga nun. Ang haba. Abutin ako ng 1 oras. Kahit nasaan to, basta naandyan, malapit siya dito. Kasama yung meaning. Kaya mga ganyan. Hindi pala kita. Ayan, sasama pa rin yan. O dito, doon. O, ganyan. Mapalibutan siya nito. O malapit siya. Kasama. Iba namang technique ginagawa ko. So, hindi siya kasama. Saka to. Dahil di sila magkadikit dahil nauna to. Pero kung nauna to, ito muna bago ito. Ayan, pwede pa. Nauna to eh. So, wala silang silbi pare-parehas. Buti na lang. Dahil negative kasi meaning. Kaya lang negative din to. Pero depende kung anong lalabas pa dito. Wala saan natin na mapapawa yung iba sa inyo. All kinds na ng assault to. Pero don't worry kasi hindi naman siya ganun ka life-threatening. Beware na lang sa possibility ng conflicts sa week na to. So, kung sa tingin nyo, ma-involve kayo dito, iwasan na. Huwag nang palaki ng gulo, lumayo na, ganyan, para
maiwasan ng mas malalang sigalot, gulo. Yun yung advice dito kasi less danger naman. Mhm. So, para masabi nga natin less danger, iwasan na. Diba? Kung mapaaway man, huwag na patulan. Anyways, kunin natin tong last deck ko. Ito, yung green. Ano masasabi nito? Ritual. Luck. Oh, kanina pa umuulit to, di ba? Yung luck. Yung sabi ko kanina, overall luck. Abundance. Na para bang ma-attract ng iba sa inyo. Malaki yung chance ng pag-attract ng luck. Kung sasamahan daw ng ritual. Hanapin nyo lang sa internet kung paano gagawin na ritual para mas ma-attract tong luck. Okay? Marami kasi information sa internet. Makakapili kayo kung ano mas applicable sa sitwasyon nyo. Kung anong available, di ba? Na tool. So, tingin na lang kayo sa internet. Ito, communication. Wisdom. So, either kayo to na magko-communicate sa ibang tao tungkol sa naging wisdom. Natutunan yung wisdom. O kayo yung mababahagian ng wisdom through communication mula sa ibang tao. So, case-to-case basis. Pwedeng vice versa, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.